Wapalo pa rin sa higit ₱100 ang kada kilo ng asukal kahit sagana na ang supply. Duda ng Sugar Regulatory Administration may nagmamanipula sa presyo. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Sagana na ang mga tubong handa ng tabasin. Punuan na rin ang mga truck ng bagong kuhang tubo. Sa warehouse, saku-sakong asukal na ang naipon. Ito ang sitwasyon ngayon sa Negros Occidental, ang Sugar Bowl of the Philippines ngayong anihan. Napapakinabangan na mga pananim na 1 taong hinintay. Todo diskarte na rin ang mga magtutubo para mapalaki ang kanilang kita. Mula sa mga sakahan, dadalhin na yung mga inaning tubo papunta sa gilingan. Pero may mga ilang sugar mill na gumagamit ng steam locomotive train na ito. Kung tutusin, 100 taon na itong ginagamit. Pero nakita nila yung benepisyo simula nang magtaas yung presyo ng petrolyo. Dito kasi, imbes na diesel, yung mismo mga inaning tubo ang ginagamit para paandarin ang tren. Bagaso o yung gamit na mga tubo ang pinanggagatong sa naturang tren. Umaabot sa ₱8,000 natitipid nila rito kada linggo. Sa kabila niyan, kakarampot pa rin ang kinikita nila. Kapag naproseso na ang mga tubo at naging asukal na, naglalaro lang sa ₱2,500 hanggang ₱2,750 kada 50 kilogram bag ang farm gate price o benta sa mga trader. Imbes na ₱3,000, pumapatak yan ng hanggang ₱52 kada kilo. Sa presyuhang yan, dapat nasa ₱75 hanggang ₱76 lang ang bentahan sa mga pamilihan. Pero hanggang ngayon, pumapalo ng hanggang ₱110 ang kada kilo ng asukal. Tingin tuloy ng Sugar Regulatory Administration may nagmamanipula sa presyo ng asukal. The spread between farm gate to retail has actually widened significantly. So that's already, for me, it's alarming in the sense na we're hurting the farmers, we're hurting the consumers as well. Farmers are usually blamed kasi for the high retail prices. Somebody is profiteering somewhere. Dahil dyan, naglabas na ng memorandum ang SRA para ipatigil ang paglalabas ng mga imported na asukal mula sa mga warehouse. Reserba na raw muna ito hanggang sa maayos ang presyo. We tried talking to the traders and the reason is they were saying there's just a lot of sugar. So with that in mind, we felt that we had to regulate and keep some sugar as our buffer. We felt that it is our duty to our farmers and millers, our stakeholders, to try and find a way to keep the price stable. Sa kabuuan, mas mataas naman daw ang supply ng asukal kumpara nung 1 taon. Kaya kahit kontrolin nila ang pasok ng imported sa merkado, hindi ito makakaapekto sa kabuuang supply. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.